And the Philippines' fearless diva and soul princess, Jonna, is in the house! O baka dapat ganito, he's in the house! Pwede rin po. Baka dapat ganon. Pinapanood kita, sabi ko, wow, what a beautiful voice. May formal training ka ba ng pagkanta? Not really formal training. Siguro po, noong 2009, pumasok po ako sa UST for Conservatory of Music. Pero one sem lang po yung natapos ko, Miss Corina. Kasi that time po, may mga opportunities din po to tour abroad, mga shows. So, yun lang po, one sem. One sem. Yes, one sem. And then, pag may mga opera prods naman po sa mga concerts, nagpapatrain po ako ng mga 3 to 5 sessions lang po sa mga, ano po talaga, ng mga opera professionals. teachers. Opo, sa professionals. Pero parang kayang-kaya mo naman. Ano yan, practice? Practice din po and experiment din po. Okay. Tsaka minsan, ano lang po talaga, lakas ng loob at kapal ng mukha. Bakit naman hindi? Kung abot mo, ang importante, abot mo yung nota, di ba? Sa mga tao sa bahay nyo na bubulabog, bigla ka na lang bibirit. Yes po, minsan magugulat na lang po sila. Like, pag may mga ginagawa sa bahay, yung bigla-bigla akong mapapakanta. So, magugulat sila. Pero sanay naman na po sila ngayon. Oo. Napapakanta ka kasi parang gusto mong i-practice. Yes po, tsaka dahil automatic na po minsan lumalabas po eh. Habang naglalaba ka, habang naglilinis ng kwarto, yes po, opo. Nagwawalis. Automatic lumalabas. Sometimes Talaga? Intentional po siya kasi kailangan practicein for the upcoming events or prods. Correct. Uy, magagaling ang mga Bicolana kumanta. Yun ang sabi nila, ha? Hindi ba? Miss Nora Honor. Nora Honor. It's from Bicol. Sa release ng trend. Meron pa bang iba? Panay Nora, pag sinabi mong Bicolana. Imelda Papin. Miss Imelda Papin. So, albay. Naku, inaanod ang albay ngayon. Yes po. So, inanod ang albay. So, tayo'y nananalangin na lahat ng mga inanod dyan po sa Kabikulan dahil sa bagyo ay maayos na sana. Lalo na rin yung mga hayop, di ba? Yes. Nakawawa din sa mga baha, yung mga aso't pusang gala, ayon. Pero saan ka pinanganak? Sa Piodoran, Albay po mismo. Albay talaga. Both parents ko po talagang local po sa Piodoran, Albay. Kumusta naman ang pagiging isang bata sa Albay? That time po, sobrang simple po ng buhay namin doon. Yung house po namin sa grandparents po namin, nasa tabing dagat po. So, sa pagkakaalala ko, pag hapon na maglalaro na yung mga bata, pupunta lang po sa tabing dagat. Okay naman that time, wala po kasi kaming TV pa, so nakikinood lang din kami sa kapitbahay. Pero good thing, hindi kami sinasarahan ng bintana. Wow! Ang dami may ganyang kwento, no? Yung nakikinood lang ng TV sa kapitbahay. O bakit naman, hikahos, wala masyadong pondo? Opo, mahirap po kasi ang buhay talaga sa Bicol, especially nasa tabing dagat. So ang kabuhayan ay pangingisda or pangangalakal po ng mga gulay and so yun ang work ng nanay at tatay mo? During that time, ano po kasi very short lang po yung stay namin dun sa Bicol. So pagkapanganak po sa akin dun, lumuwas na rin po kagad kami ng Manila. So Pateros ang landing? Yes, from Albay to Pateros? Sa pagkakaalala ko po, nagpateros po muna kami. Short time lang din po. Tapos Marikina. When I was 3 years old, dun po ako nag-start kumanta. Kumakanta rin yung magulang mo? Yes po. Ang mother ko po, mahilig din po magsasali ng mga singing contests noon sa Bicol. Totoo? Yes po. Anong style niya? Birit? I think, siguro po, yung mga, anong mga kanta yung mga, Hey Lady, yung mga ganun po. Kwento po niya, pinapagalitan daw po siya ng lolo namin. Pinapalo daw po siya ng tsinelas kasi ayaw na pinapalabas ng gabing-gabi. Okay. Pero gusto niyang maki-contest. Opo, yung nananalo naman? Siguro po. May mga panalo, may mga talo. And then yung father ko naman po, hindi man siya sumasali sa mga contests, pero mahilig po siya mag-gitara and kumanta. Doon ba sila nagkakilala? Yes. Kumakanta yung isa naman gumigitara. Musically inclined po ang aking mga... Lumaki ka na gano'n, may music talaga sa bahay. Ilan kayo magkapatid? Okay, so nung nasa Marikina na po kami, lumipat na naman po kami ng San Mateo Rizal. Tatlo na po kami magkakapatid that time. So lahat kayo kumakanta? Opo. Mahilig po sa music talaga. Kailan mo nalaman na meron kang ibubuga?
Miss Corinne, that time po kasi parang naglalaro lang po talaga yung pakiramdam ko. Hindi pa po ako aware na, talent pala tong singing. So, I was just having fun. Kahit bulol-bulol pa raw po ako sa pagkanta. Like yung mga letter S, nabibigkas ko pa siya ng letter E. Ganun. So, yun po, parang laro lang po siya sa akin that time. And then habang lumalaki po ako, tinitrain po ako ng mother ko sa karaoke. Binibilan po ako ng mga multiplex, mga BCDs para maka-sing along. So parang yun po yung naging training ko hanggang sa pinasali na po ako ng mga barangay singing contests. Tapos dumadayo-dayo na rin po sa ibang mga lugar pa. Okay. So parang napagkakakitaan na rin. Yes po. And then yung mga magulang mo naman ay suportado ka. Very supportive kasi naalala ko po noon, talagang pinapagawan pa po ako ng costume ng mother ko po. Pinapatahi po. Kari-kari ka pa daw ng nanay mo sa audition eh. Yes po. Kahit sa auditions po, talagang bit-bit ako. I remember din po, nanood kami kay Kuya Germs noon. Kahit madaling araw po sinasama din ako. Natutulog na lang po ako dun sa audience area. Pero masaya naman po yung mga memories na ganun. At saka, bago pa po mauso yung mga crop tops ngayong panahon, nagka-crop top na po ako noon. Kasi yung mother ko po very, kumbaga, fashionable. Oo, stylish. Meron siyang style niya. Opo. Ini-style ka na niya dati pa. Naku, si nanay pala, desidido. Yeah. Yung mga idol mo naman pala, mga biritera talaga. Yes po. Diba? Sila po yung tinatawag na vocal trinity, kumbaga, sila Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion. Well, sila po yung nakamulatan ko talaga. And of course, yung mga new generations po, that time, nung 90s, early 2000s, sila Christina Aguilera. So, yan, sila po yung mga international idols ko. Ayun. When it comes naman po sa local singers, of course, yung vocal trinity din po natin na tinatawag sila Miss Regine, Miss Jaya, Miss Lani. So, parang different styles. Ganun pala. Yes Vocal po. Trinity. Oo. Yes po. Alam mo, the thing about audition, kailangan handa ka na hindi ka makukuha, right? Yes po. Una, hindi ka nakuha. Okay, sasali ka, first runner-up, hindi pa nakuha ang grand prize, di Yes. ba? Nung mga panahon na din po yun, Miss Corina, hindi ko rin po masyadong siniseryoso or dinidibdib masyado if hindi man po ako makukuha or kung sa proper competition na po, hindi po ako mapapasama sa mga placement, okay lang po. And then, pag nananalo, syempre sobrang saya kasi mayroon kang may uuwi na cash prize o kaya minsan mga gamit sa bahay, like mga kaldero. Meron po akong ganung experience. Na kahit in kind na lang. Opo, singing contest po siya sa mall. May maliit na cash prize po, pero ang pinaka-premyo po doon, yung mga gamit po sa bahay. Kaldero. Kawali, okay din sansi. yun, Oo, masaya na rin ang nanay. Yes po. Oo, di ba? So, siya ay naging first runner-up sa Birit Bulilit ang IBC 13. Nasa iyo pa ba yung video niyan? Hindi ko na po mahanap, Miss Corina. Siguro po somewhere in YouTube, nandun. Oo, kaya po MTV yun. Popstar. Opo. Hindi Tsaka po sa finalist. meron din po sa TV5, yung Batang Bidaylin, Batang Magaling. Yun po, may nakikita akong video sa internet na kumakanta po ako ng I Don't Wanna Miss a Thing version ni Miss Regine. Napansin ka doon. Opo. Teka Pero hindi po ako nanalo doon. Parang naging special award lang po. Pero okay lang kasi at least may premyo pa rin naman po. Correct. Special award. Parang salingkek. At matawag na screen, parang pampalubag loob. Pampalubag loob na prize. So, yung nanay mo was a very influential figure in your life. Yes. No, kasi siya yung kontesera, Yes, siya yung vocalist. Nagtitrain sa karaoke. Nagdadala, nagsa-style sa'yo. Yes po. When you were 10 years old, bigla siyang nawala. Yes. Anong nangyari? One day na lang, parang namulat na lang po ako na aalis na po yung nanay namin sa bahay namin. Kumbaga, iiwan na po kami. Nagpaalam pa siya na sinabi niya sa amin na mag-iingat kayo, mag-aaral kayo mabuti. At last word niya po, I can't imagine that scene. Kasi nanay na rin ako eh. last word niya was, mahal na mahal ko kayo. Pero habang lumalaki po ako, sabi ko, sinabi niya yung mga salitang yun, mahal na mahal ko kayo, pero bakit siya umalis? Bakit niya po kami iniwan? So, yun po, habang lumalaki po ako, parang nagkaroon po talaga ng missing piece, napakalaking missing piece sa puso ko.
And masasabi ko pong galit na rin po sa kanya. Ilan taon ka? 10, no? And, Wow. Ang 10, medyo nakakaintindi na ng emosyon yan. yeah, pero inano ko po eh, parang pinipilit ko pa rin pong wag masyadong dibdibin and magpatuloy lang po sa buhay. Kasi sinasabi din po ng father po namin na mag-aral kayo mabuti. Focus na kayo sa pag-aaral. And nung mga panahon na rin po yun, parang natigil din po na sumasali ako ng mga singing competitions. Kasi para ka wala na nagka-trauma. po. Saka wala na yung nag-aayos sa inyo. Although, andyan naman po si Daddy Joe, yung father po namin, para mag-provide para sa amin. Pero napakalaking party po yung nawala din na wala na nang sumasama sa mga singing activities ko po. Di lang yun. Siyempre, iba yung presence ng nanay sa buhay mo, ano? Ilang taon na yung mga kapatid mo noon? Noon po, so 10 years old ako. Yung brothers ko po was 4 and 2. I can't imagine. 4 and 2. Even ako po, hindi ko rin po ma-imagine. Tapos ikaw 10. Para ka naging nanay na. Para ikaw na yung magiging nanay ng mga kapatid mo, right? Habang nagdadalaga po ako, yun yung nasa isip ko na kailangan ko maging matatag para sa mga kapatid ko and tumayo na rin po akong breadwinner for them. And then, hindi rin pinaliwanag ng tatay o nanay mo kung bakit siya umalis. Hindi na rin po. So, parang ang nangyari is, habang lumalaki po ako, na-find out ko po yung mga dahilan kung bakit nangyari yung moment na yun. So, parang dun po sa panahon na yun, parang mas lalong nag-grow tuloy yung hurt and anger. Kasi, hindi po nagkaroon ng ng Closure. ng clarity, bakit nangyari to. Lahat ng naririnig ko, puro hearsay, o kaya maririnig ko sa usapin ng father ko at ng mga ibang kamag-anak. So, yun lang yung nagiging source of information. Ang hirap din talaga, lalo na kung yung age na yan, formative, Yes. tapos may peer pressure sa school. Yes. So, paano yung pag nakikita mo yung mga classmates mo na kumpleto ang nanay-tatay? Yung usual feeling po ng bata na naiinggit siya sa mga kaklase niya na buti pa sila kapag may mga events sa school or may mga meetings na kapunta yung both parents nila. Tapos na talagang nasasamahan po sila. Tapos nakikita ko nagbabonding sila. Samantalang ako, nakukumpara ko yung sarili ko na naiintindihan ko kung bakit hindi makarating yung father ko kasi busy sa trabaho. So, parang since then po parang na-develop yung pagkakaroon ng inferiority complex, mas naging mahihiyain po ako that time, parang mas distant po sa mga tao, and then secretive po ba, parang tinatago lang yung nararamdaman. Ngayon na mas may edad ka kesa noon, parang nagkaroon ka ng trauma. Actually, until now, Miss Corina, pag may mga social gatherings nga po, parang gather mo pa yung strength mo din. Parang, pupunta ba ako? O sige, anong gagawin ko dito? Parang, kailangan mong mag-prepare mentally and physically pa. So, yun. Masasabi ko po na naging malaki po talaga yung effect ng ganong klaseng childhood kapag hindi buo yung pamilya, walang nag-guide sa mga bata, and yung, kumbaga, hindi na shower ng sobrang pagmamahal ba. Parang, ngayon, naghahanap ka ng attention tuloy sa ibang tao. Naghahanap ka ng value. O di maganda, di natulak ka sa natulak ka sa pag-audition ng pag-audition. Opo, dun ko na lang po na ibuhos yung yung nararamdaman ko. Dun po ako nag-focus. Pero Miss Corina, sometimes parang meron din pong negative effect pag yung value mo as a person, dun mo lang po kinukuha sa kung ano yung trabaho mo, kung ano yung achievements mo. Iba pa rin po talaga kapag masasabi mong yung value at worth mo ay dahil napakitaan ka po ng sobra-sobrang pagmamahal. In the future po, isa po to sa mga pinapangarap ko na sana hindi ako matulad sa kung ano man po yung naging outcome ko nung bata ako sa magiging future family ko po. Okay. What's the worst that happened to you think?
Miss Corina. Sorry po, I cannot say po. Okay. Ang gusto mo, wag na lang mangyari sa susunod. Pero gusto mo naman magkaanak. Opo naman, then hopeful po na magkakaroon din po ako ng sarili kong family. Yung hindi po matatawag na absent parenting. Absentee parenting. Opo. Kasi si tatay nasa factory, ano? Yes po. Siyempre, pag uuwi po siya ng bahay, pagod na po siya, di ba? So, parang nalilesen po yung time ng mga quality, po namin, time together. So, yun po yung gusto ko mangyari in the future pag ako naman po yung nagkaroon ng sariling pamilya na talagang bibigyan ko po ng buong attention at pagmamahal yung mga magiging anak ko naman po. Ayun, okay. Feeling ko parang yan din ang nagtulak sa'yo para, sabi mo nga, naghahanap ka ng atensyon. Meron kang outlet dapat. O dito, 15 years old, lumaban na siya sa singing competition ng Pinoy Pop Superstar. Naging weekly champion ka doon. Yes Right? po, opo. Okay. Kailangan po maka 4 na weeks kang panalo para makapasok ka na sa Grand Finals. Siya ang naging winner, first ever Pinoy Pop Superstar Grand Champion. Sa Grand Finals po, ang pinaka memorable na piyesa na kinanta ko po was Run to You. Proud naman si tatay. Ay, sobra naman Oo, po. oo. Buong family po, even po yung mga kapatid ko, mga kamag-anak, mga uncle at auntie, Oo. lahat po sila, mga Talaga? kaibigan, opo. So parang medyo natatapalan na yung mga trauma-trauma mo kasi nananalo ka na. Opo. Diba? Sobrang laking achievement po pala nung pagkapanalo ko. Kasi nung nanalo din po ako, nung time na yon, hindi rin po agad-agad nag-sink in sa akin na wow, nanalo ako ng 1,000,000. Merong bahay at lupa na premyo, may sasakyan, and kumbaga parang ito na yung ticket or gateway mo para makapasok sa showbiz. That time po, parang nagfo-float lang po ako. Kasi ang masaya sa pakiramdam, hindi mo inaakala din na ikaw ang mananalo. Tapos hanggang sa habang tumatagal po ako dito sa industry, parang naiintindihan ko na po yung bigat, kumbaga ng pagiging winner ko. Siyempre pumapasok na din po yung pressure na dapat alagaan ko to. Dapat hindi ko sayangin yung opportunity na binigay sa akin. So, yun po, parang ngayon po mas natututo ako on how to navigate this industry. Ayun. Habang kinakanta mo yon, sinong iniisip mo? I wanna run to you. Mother ko po. Totoo? Ay, nakakayak. Totoo ba? Opo. Yung mga lines na tell me, will you stay or will you run away? Yun po talaga yung pinakatumatak sa akin. Buti hindi ka umiiyak habang kinakanta mo yun. Pwede ko nga po nila. Hindi ba, no? May 1 million pesos. May 1 million pesos. House and lot. Car. Ayan na. Ang dami ng napanalunan. And, charan! Sinong biglang nakita niya, na biglang nasa harapan na niya after how many years? Actually, 5 years. 5 years? 5 years. Saan yun? Sa isang talk show po before sa GMA. S-Files po yung program yun eh. Ayun po na sobrang nabigla po ako na nandun po pala yung mother ko sa studio din. Pinagkita po kami. Ha? Yes po. Siyempre during that time, wala po kaming naging closure o kahit anong... At saka hindi kayo nag-usap? Opo, wala. Ng ilang taon? Ng ilang taon. Wow. Kaya, Okay, so sobrang- nung makita mo yung nanay mo, ano yung una mong reaksyon? At sa dinami-dami ng premyo ng first ever Pinoy Pop Superstar Grand Champion win ni Jonalyn Viray pa dati, yan ang tawag sa kanya, maliban sa 1-year singing contract, 1,000,000 piso, biglang nagkaroon ng bahay, di ba? Ay ang muling pagkikita nila ng kanyang nanay pagkatapos ng 5 taon. Yes. Okay, ano ang reaksyon mo nung biglang nandyan na sa harap ang nanay mo? unang-una, pagkagulat,
kasi hindi ko po talaga inaasahan. And hindi ko rin po alam kung ano yung exact mararamdaman ko that time. Hindi ko po alam, mag-back out po ba ako? Pero, syempre, tinuloy ko pa rin po. Meantime, laban ka pa rin. Yes. Di ba? Laban Laban ka pa rin. 2006, 10th World Championship of Performing Arts. Uy, big time ito sa Hollywood. Palladium in the world's entertainment capital. Tinalo ang 4,000 pang ibang performers from 40 countries. Uy, parang Jed Madela, no? Yes po. Actually, Oo. si Jed po, kaya siya tinawag na world champion kasi siya talaga yung pinaka-winner the year before us. Oo. So, nung time naman po na nag-join na po ako, kasama ko po dyan si Brennan Espartides. Siya naman po yung first runner-up ko nun sa Pinoy Pop Superstar. Hindi man po kami yung parang pinaka-top winner, pero sobrang daming gold medals and mga plaques po ang Yes. nai-award po sa amin. Oo, may 5 siyang gold medal for Broadway. Anong kinanta mo sa Broadway? Summertime by Fantasia Barrino. Magano ka naman, sample ka naman sa bawat kategory. Sige na, para may kantahan tayong konti. Okay lang po ba? Broadway, Sample oo, lang like- chorus lang. Okay po. Oo. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Yay! Summertime. O, dito naman tayo sa original. Oh, sana Ayan. wala. Okay, Oo. sa original category naman po, ang kinanta ko dyan, yung first original single naman po na binigay sa akin ng Jimmy Records, composed by Mr. Danny Tan. The song is called Close to Where You Are. So I set my eyes to finally reach my destiny through my lonely nights. Your love will always shine on me. Every path I take, every step I make will lead me closer, close to where you are. Yay! Alin yung duet category? So yung dinuet po namin ni Kuya Brennan was Whenever You Call by Mariah Carey and Brian McKnight. Okay. O Um, yan. Paano okay, yan? Hindi so kita yung- maduduet, ha? O, sige. Yung chorus po nito is, I won't ever be too far away to feel you, and I won't hesitate at all whenever you call. Yun po. Yay! At sa kanyang pagbabalik, yun naman ang maganda sa nagiging world champion. Right? Diba? Na maraming mga gold medals at laki na binalik. Talagang pagdating mo dito, masasabi mo bang parang mas appreciative ang buong mundo sa talent? Kasi sobrang daming magaling na singer sa Yes. Pilipinas, I guess, Yes right? po, yes. But even sa ibang bansa po, marami din po talagang magagaling. Oo. Pero pag lumabas ka, parang nagsa-stand out ka. Kaya pagbalik mo dito, iba na ang value mo. Right? Masasabi ko naman din po na thankful kasi mas marami pong naka-appreciate and kumbaga mas binavalue ka bilang isang singer, bilang isang talent. So, during that time din po, sobrang grateful ako na mas dumami din po yung work opportunities, mga recording opportunities din po. So, mas gumanda rin po yung pangkabuhayan kahit pa paano. Totoo yan, ano? Nakakaipon ka na. Opo. Siya ay naging bahagi ng isang trio girl group na La Diva. Oy, naalala ko yan. Yes po. Di ba? Sino nga ba mga kasama mo? Aisel Sila Santos? Aisel and Santos. Marie Chris. Ayun. Nag-start po siya ng around 2009 hanggang 2011 or 2012. Kasi nabuo po yun dahil lahat po kami galing sa Pinoy Pop Superstar. So after the 3 seasons po ng Pinoy Pop, kami pong mga winners na girls po doon, pinagsama-sama na po kami. And marami din po kaming mga concerts na pinagsamahan, mga shows abroad. Kumbaga, napakarami din pong opportunities ang naibigay din po sa amin during those times na nasa La Diva po ako. And malaki din po yung contribution ng pagiging part ng La Diva dahil mas na-train po ako kung paano makibagay, makisama at
kumbaga mas maging sensitive musically kapag may mga group production numbers, you know how to blend in. Right. Kumbaga natututunan mo na hindi dapat manapaw ng mga kasama. Correct. Pero kung talented ka talaga, mapupunta ka talaga sa solo eh. Yun ang nangyari sa kanya. Yes diba? po, yes po. Napunta ka rin sa pagsosolo mo. Yung Help Me to Get Over, is that an original? Yes po, it's an original song po. That's your first hit. Yes, after Close to Where You Are po, yun naman po yung next song ko po na nagkaroon din po ng recognition. Song of the Year at PMPC. Yes po, nagka-awards, nagkaroon ng massive radio airplay, and marami pong nag-approach sa akin na sinasabi nila na paborito ko tong song mo na Help Me Get Over. Yun din po yung time na medyo naging experimental din po ako sa career, na that song was independently produced po by me and my manager, Miss Arlene. Opo. Kami lang po yung nagbuo ng EP or ng album po kung saan nabibilang yung Help Me Get Over. So natuto ka na rin? Yes po. Oo, natuto ka na rin. Na-experience ko po na personally po na kakausapin ng mga labels para ilako mo yung album mo. And kakausapin mo din po yung mga ibang tao sa production para mai-place yung song mo sa mga teleseries. Tapos sobrang laking gulat po namin na the first night na plinay ang Help Me Get Over, nagkaroon po talaga ng massive na traction or interaction from the viewers. Tinatanong nila, sino kumanta ng song na to? Anong title ng song na to? So, nakakatuwa po yung naging response po ng mga tao sa song. Kumbaga parang hindi immediate eh. Kung minsan talagang depende kung paano na-promote, kung saan napakinggan, Yes, biglang sometimes, yung buhay ng kanta, hindi mo masabi. Yes po. Masasabi ko po na yes, kailangan mo mag-put in ng hard work and take actions. So sa pagiging isang singer, ano ba yon? Ipinapanganak ka ng ganon? Dahil yan sa mga karanasan? Kasi lungkot din ang life mo, no? Lungkot din. Masaya, may mga masaya, pero may mga naman. Traumatic experiences sa childhood. May ganun, ano? So parang doon ka humuhugot. Tapos pagdating sa pagmamahal, ganyan, at saka sa, syempre, yung sadness. Sa palagay mo, doon galing? I think, Miss Corina, parang nanggagaling yun sa mga deep experiences mo in life, especially yung mga yung mga challenges na napagdaanan mo during childhood. Given na po siguro na dapat meron kang God-given talent, kumbaga inborn, but it can be developed po. Pero minsan iba yung inborn talaga na andyan na yung talent mo tapos dinidevelop na lang po. And then samahan pa ng yun nga, ng mga karanasan mo in life na mas makapag-express sa'yo sa art na ginagawa mo. So I think dun ko po nahugot po lahat yun. At syempre, ang naging kapalit naman, ang naging bunga pala ng talent, okay, syempre may inspirasyon, pero may kalungkutan din, ay yung napakarami mo rin namang mga awards, no? Ang dami. Yes po. Kasi sa totoo lang, hindi naman ganun din kadami yung ganyan ng boses dito sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko, ano pa bang ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa nagbo-Broadway? O, teka, yan ang tatanungin ko sa'yo, ha? Maliban doon sa ano na talaga yung naging closure ninyong mag-ina. Yun. Naku, maghanda na nga tayo ng tissue, pahingi ng tissue. Kape muna tayo. Para bawas lungkot. At bago ang lahat, love life muna. Yun. Nagugulat ka ba? Parang wala po Okay. sa pre-interview to. Walang banggitan ng pangalan. Pero bakit hindi kayo nagkatuluyan? Miss Corina, sobrang batang-bata pa po kami that time. Parang serious but very young love. Yeah. Tapos on and off din po yung relationship po namin, and maraming mga moments na napaka-immature pa po talaga namin, kaya po siguro hindi nag-work out. After that, dinedicate ko na po yung panahon ko sa pag-rescue ng mga mga abandoned animals. Yes, papag-usapan natin mamaya yan. Pero nasaktan ka rin nun.
I mean, Yes after that po. relationship, gano'n. But at that age, hindi mo na iniinda? Parang ang bilis makarecover? Ay, hindi din po, Miss Corina. Actually, medyo matagal-tagal din po yung recovery. Dumating po siguro sa point na parang even after a year, yung ano ka pa rin po, andun pa rin po yung love. Siguro po, dahil sa tagal ng pinagsamahan, nang hihinayang ka kasi sa panahon na yon yung mga happy moments. But, di kailangan mo po talagang tanggapin na it had to end na rin po. Ayun. Naku, ang lalim ha. Oh. Wala pa kayong 20 anyos noon Kaya ha. nga po. Okay. So, malalim magmahal si Jonah. So, eto ngayon, yung dad mo, aga siyang namatay, ano? At saka Noong medyo 2018 kakaiba po. ang dahilan ng pagkakamatay ng kanyang father. 2018, Yeah, it nung was siya'y pumanaw. 51 years old lang po siya. 51? Opo, yes. Ang bata pa. Yeah. Pero nagka-gap din kayo, sabi mo. Yes po. Siyempre, nagkaroon po ako ng problem with my mom. At the same time, sa dad ko rin po, parang nagkakaroon din po ako ng tampo sa kanya. Kasi may time na, nung ako na po yung naging breadwinner ng family, so sinalo ko na po lahat and all. He stopped working na po. Naiintindihan ko naman po yung explanation niya sa akin noon na para daw po masamahan niya ako sa mga trabaho ko, ma-drive daw po niya ako. Pero may mga moments din po na parang feeling ko nagiging absentee father po siya sa hindi na po sa akin pati sa mga kapatid ko. So, syempre habang nagmamature po ako, na-observe ko po na inopen up ko po sa inyo kanina na yung mga future children ko po, ayoko po ma-experience yung ganong klaseng experience during their childhood. So, nakita ko po sa father ko yun. So, nagkaroon po kami ng tampuhan and dumating sa point na umalis po siya ng bahay, umalis po sila ng bahay, sinama niya yung mga kapatid ko po. Moments before my father had sickness po, nagkaroon din naman po kami ng reconciliation dahil nga po sa mga pagsubok na experience po namin as a family. So, nag-ask din po ng forgiveness yung father ko po sa lahat ng mga naging pagkakamali niya. And then, so nung time po na nag-pass away po siya, doon na rin po ulit nagbumalik at nagpakita po yung mother ko po. Ayun. Grabe ang drama, no? Super Super dramatic ng buhay mo, girl. Ano nga bang ikinamatay? This is also something na pwedeng we can learn about, right? Yes po. Para siyang fungal infection na nag-start sa ilong. Yes po. Ang pinakauna po talagang kinocomplain po ng father namin, masakit daw po yung ulo niya. So, pina-check po namin siya, baka po sa hypertension. So, pinescribean po siya ng medications for that. Pero hindi pa rin po nawawala. Hanggang sa, sabi niya, mas naging severe daw po. So, pina-check din po namin yung eyes niya. May panglalabo na po yung mata niya. Pero baka due to pagiging diabetic niya rin po. Tapos hanggang sa, parang almost a year po niyang iniinda yung sakit ng ulo. We decided na MRI na po siya. And then doon po nakita na nagkakaroon nga po ng development sa pinakaloob po ng sinus niya na may fungal infection daw po. Na nasa borderline na rin po ng brain. Agad-agaran po, surgery po siya, open skull, para po matanggal na po yung mass na yun. Pero after 2 months, nag-recur po yung parang mas lumaki pa po yung mass, mas grumabe pa po, despite all the medications. Pero hindi siya cancer, fungal Hindi infection. po. Matindi po, hindi po kinaya ng medications. Until nag-lead po sa aneurysm. Kasi po, since na-open surgery siya, and despite that, nag-accumulate pa rin po yung fluid sa utak po niya. Kaya kailangan na naman pong butasin para po ma-drain yung excess fluid. Pero hindi na rin po talaga kinaya. Paano daw nagkakaroon ng ganyan? Kapag may nalalanghap daw po tayo, syempre pag madumi po yung kapaligiran natin, pollutions and all, nagkataon lang po na that time sobrang mahina po yung immune system ng father po namin. Kaya po na nag-lead po sa ganun.
Kaya importante talaga yung immune system mo, Yes no? po. Kailangan talaga, lalo kung may bisyo ka. Yes po. Oo, kailangan talaga binabantayan. Mm-mm. Nung time naman po yun, wala naman ng pong bisyo ang father po namin. As in, clean living na po siya. Mm. Pero nung early years po niya, so siguro nag-accumulate na din po sa katawan niya. And then, yun nga, may hypertension po siya, diabetic po siya. Kaya nagpatong-patong na rin po siguro. Ayun, okay. Naging bunga nitong pagkamatay ng tatay mo, yung muling pagkikita nga ninyo ng nanay mo, right? So hindi kayo nag-connect kaagad, lumipas na naman ang ilang mga taon, hindi ka nakakaramdam ng sincerity. So, sabi mo nga, ngayong mga panahon na ito, parang medyo mas okay na ang relasyon mo sa kanya. Yes po. How did that Kinda happen? okay. So, nung pagkamatay po ng father ko po, nagpakita po si mama para po mag-express po ng pagdamay niya sa amin. Nitong taon na to, parang nagkaroon din po ng parang may bumulong sa puso ko na ngayong Mother's Day, invite mo yung nanay mo sa Tanay Rizal po, kung nasa po yung shelter po namin. Meron po kaming simpleng house doon. So, saktong-sakto po, birthday din po kasi ng kapatid ko, May, nung time na yun. So, for the first time po, Miss Corina, na-invite ko po sa bahay yung mama ko po. Nagkaroon po ng konting pagkakakilanlan, and then konting bonding moments. Naligo po kami sa ilog, doon po sa Tanay. So, it was a fun and po talaga, fulfilling na araw. Okay, tama na ang iyakan. Eto na, puro masaya naman ang pag-uusapan natin. Yan, yung mga aso't pusa, yung mga vocalization, paano ba magpaganda ng boses, yan pag-usapan natin. At marami pang ibang mga bagay na hindi ninyo alam tungkol kay Jonah. Lahat tayo ay fan ni Jonah. Naku, isa na ako dyan. So, pero ang tanong, bakit wala pa siya sa Broadway? Kailan niya gagawin yan? Bakit siya napunta sa buhay ng pagiging nanay at tatay sa mga aso at pusa? Paano siya nakaka-recover kapag napapahiya on stage? O, ayan na. Ang mga tanong, ang dami, no? Hindi ba? Okay, teka muna. Paano muna magkaroon ng boses na ganyan? Ano ang iyong ritual? Oh, mga ritual, mga maintenance. Okay, maintenance. Number one, you should use your voice constantly. Diba sabi nga po nila, if you don't use it, you lose it. So, totoo po yun, Miss Corina, na experience ko po nung pandemic. Siyempre po, na-lesson po yung mga trabaho. And dumating din po sa point na parang napagod din po ako magtrabaho. I think parang right time din to para magpahinga din muna ako. I-enjoy yung mga activities na gusto ko po talagang gawin. So, nung nagkaroon po kami ng animal shelter sa Tanay Rizal, yun din po yung naging respite ko po. Correct. For how many months? Like, Pero teka muna, ano nangyari sa boses mo na hindi mo nagagamit? ayun nga po, pero 8 months din po ako nga hindi po umappear sa TV. So, hindi din po ako masyadong kumakanta. Talagang in-enjoy ko po yung nature. Tapos nung babalik na po ako sa TV and maglalabas na din po ako ng new single, sabi ko, wait lang, parang nangalawang po siya. Nahirapan po akong abutin yung mga high notes. I think it's a muscle eh. And pag ang muscle hindi mo wino-workout, lumiliit. Yes po. And since yung vocal cords po natin, muscle din po siya. Kaya kailangan talagang constantly din po siyang wino-workout. So may salabat ka rin? Bino-vocalize. Salabat, gamot? Yes po. Ang favorite kumbaga maintenance ko po for my voice, honey and warm water. Yes po. May time na nagsasalabat, kaya lang po sa sobrang anghang po kasi na salabat sa throat, hindi ko po kinakaya. Pero napahiya ka na ba on Maraming stage? beses na po, Miss Corina. Hindi namin Super halata. long. Anong pinakagrabe? Okay. Yung isang pinaka-naalala ko po, may mall show po kami for ngayon at kailanman teleserye nila Julia Barreto and Joshua Garcia. So, ako po yung kumanta ng theme song, which is same title, Ngayon at Kailanman. Pagdating po dun sa pinaka-high note, narinig ng bawat bukas, bumiyok po ako dun sa bukas. As in, rinig na rinig po talaga.
Paano yun? Wala, ano na lang, diretso ka pa rin as if Bawi walang ka na nangyari. lang. As if wala pong nangyari. Parang ano yan kandidata ng beauty pageant, nadapa. Kahit nadapa Tayo ka lang, yes, parang walang tayo- nangyari. Continue mo lang. Oo. Sabi nga po, di ba, the show must go on. So, Oo. so tinapos ko yung kanta. Okay. And then, ayun po, na-upload po siya online. May mga bashing, pero... Totoo. Opo, may mga bashing, pero tinanggap ko naman po kasi sa sarili ko na hindi tayo palaging Paano ka perfect. sumagot? Paano ka sumagot? Miss Sana Carmen, hindi ko hinamon po mo yung ano. basher mo. Ikaw, magtagisan na tayong dalawa. Magpakita ka sa akin ito ang address Hindi po ko. kasi, hindi ko din po ugali na sumagot po online unless sobrang below the belt na po talaga. Kasi feeling ko po kapag pinatulan ko, lalo lamang pong lalaki. Hindi po kasi nasanay lang po ako dun sa principle ko na hayaan mo na sila. Talaga? Opinion niya yan. Sige, Ay, may masarap right. ding pumatol paminsan-minsan. Oo, maniwala ka sa akin. Okay, so, noong pandemic, wala kang magawa, dito lang ba talaga nag-start yung love mo for mga aso't pusa? Or before that Naku, pa? before pa po, Oo. nung bata pa po talaga ako, gusto ko po magkaroon ng pet, especially aso. Kaya lang po, yung brother ko po kasi may asthma siya, so hindi po kami pwedeng mag-alaga ng any aso or pusa. And then, nung teenager na po kami, parang kahit papano na immune naman na po siya sa mga balahibo ng ng animals. So, nagkaroon po kami ng puppy. Kaya lang po, that time, wala pa po kami masyadong knowledge on how to take care, mga ganun nga po. So, pag nagkakasakit, hindi po namin alam na dapat pa na dalhin mo na kagad sa vet. Parang nakasanayan po namin na painumin mo lang nung po yung mga electrolytes, mga ganyan. Kaso, hindi naman po nag-work. Hanggang sa namatayan po kami, siguro mga 2 aso rin po yun. Tapos, nung nakilala ko na nga po, ang manager ko po ngayon, si Miss Arlene, siya po talaga yung mas may big heart for the animals. To the point na nag-rescue ng mga stray, mga nasagasaan. So parang, doon po ako na-inspire. Doon po nagsimula mga 2009 or 2010. May cat na tuwing pag-uwi ko po ng bahay, sumasalubong siya sa akin. Pagbukas ko ng pintuan ng sasakyan, nandyan po siya. Meow. Parang nagpapa-adopt po siya. Oo, okay. Ito bang very first mo? Very first na parang rescue mismo. Oh. Kasi yung mga previous po, binili po namin yung mga aso Oo. sa Cartimar. Oo nga, doon Time na dati. yun. Po sila, yung parang pag binili mo sila, yung parang may mga sakit. So, kaya po namamatayan kami ng mga binili po namin mga puppies. So, yung pusa po, tinake in na po namin siya sa bahay namin. And doon na po nagsimula, nagsunod-sunod Anong na po. pangalan? Borlog, ang name po ng cat. How cute naman. Kasi mahilig matulog. Mm-mm. Yun po pala, nature po pala ng cat yun. Ayun. So parang nagsimula dito sa cat na ito, yung Yes. tuloy-tuloy mo nang naging buhay and advocacy, no? Yes po. Oo. From cats to dogs. Minsan nga po may manok pa, may bird pa, na po namin yung ear rescue kasi na parang nabalian siya ng pakpak or something, tapos gagamutin namin sa bahay. Totoo And then ba? pag okay na po siya, i-release na po namin. Yung mga Ganon. ganun po. And today, meron kang shelter. Yes po. Yes. Ano naman itong shelter na ito? Saan? Sa Tanay Rizal po. Sa Tanay. Maliit lang naman po. And funded po siya in my own pocket. Right. Kasi sa ngayon po, hindi ko pa po kayang parang magtayo ng foundation po talaga. It requires so much. Right. Kailangan marami kang tauhan and pati po mga documentations and paperworks. Wala pa po akong panahon. So, lahat po ng mga cats and dogs na nandun, kami-kami lang po yung nag-aalaga. Oh. Nag-hire din naman po kami ng caretaker. Para lang po may mag-watch over. So po ilan dun ngayon sa- ang mga hayop dun sa shelter mo? Nasa, po, all in all po, nasa 70 plus. 70. Opo, aso't pusa. Uy, hindi ibig sabihin tatawagan nyo si Jonah at magpapapulot na naman kayo ng Naku, dog, ha? Opo, At mahirap saka po ng talaga. cat. Mahirap po talaga. Mahirap. Kaya, masasabi ko po sa mga gusto rin pong mag-adopt, mag-rescue, as much as kung ano po yung kaya natin, sana makapagpapasok po tayo ng isa or dalawang
rescue animal Yes. sa To adopt. house po natin. Nananawagan din po ako for other shelters na rin po kasi ang dami din po talagang mga kailangan din pong ma-adopt sa ibang mga shelters pa po. Yes. Hundreds of animals po nandun. So sana po matulungan din po natin yung ibang mga shelters pa po. Correct, correct. Okay, o yan kasama. Ano, ang una kong interview kay Jonah, naaalala ko pa, lahat tungkol sa aso at pusa, yung kanyang pagmamahal sa aso. At dapat mag-a-adapt ka pa sa akin from me that time, Yes hindi lang po. natuloy, hindi ba? Opo. O ayun, nagmagaling yung may-ari ng shelter, namatay yung aso. Pinagtulungan ng ibang aso. Hindi kasi lahat ng shelter marunong. Yes, Yan. yes So kung po. minsan yun ang nangyayari. Okay. So, ang layo na ng nilakbay ng iyong buhay at karera. Imagine, from those sad days, ngayon natuldukan mo na. Lahat na yata ng award ay natanggap mo na. Pero buhay pa rin ang iyong karera and you're still Yes so po. young. Going Oh. 20 years na po Oo, sa akala ko going 20 years old. 20 Going years na 20 po, years ang karera. industry. Wow! So, kudos. Ano ang secret sa buhay, Jonah? Miss Corina, number one, huwag ka pong magi-give up talaga. It's okay to rest and recharge kapag na feel mo pong napagod ka. Pero wag ka pong mag-quit kasi totoo po yung kasabihan na winners never quit and those who quit are losers po. So, kung talagang meron kang gustong mapuntahan sa buhay, tuloy-tuloy ka lang, laban ka lang. Wala po talagang madali. I think kahit saang field po yan, kahit anong trabaho, lahat po may mga challenges. So, one step forward, two step back ka. Sige, continue ka lang hanggang sa ma-reach mo ang ma-reach mo yung pinakagusto mong destination. And most of the time po, hindi yung final destination ang importante, kundi yung journey, each step. Kasi dun ka po matututo talaga, dun ka lalago. And of course, you have to develop your craft pa rin po. Kailangan mahal mo kung ano yung craft na pinuntahan mo. Siyempre, pakikisama po sa mga katrabaho mo, pakikisama sa mga tao, at lots of prayers po talaga. Prayers and guidance and faith. Correct. Ay, hindi pa Napakahalaga tapos po. ang journey niya, kasi yung love life niya, kailangan tuldukan pa. Okay, aabangan namin yan. Pag-pray po natin yan. Oo, hindi ba? Yes So, po. congratulations. Naku, after po natin umiyak. Oo nga. Sana O, makakatawa. pahingi ng honey at saka ng mainit na tubig.